Barangay LS 97.1 Forever. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao, Papa Dudut, na sanay nang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Dahil alam nilang halos lahat ng bagay ay nadadaan na sa pera ngayon. Dear Papa Dudut, ako po ay isa sa inyong mga solid kabarangay at araw-araw na nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may pagkamaselan. At masasabi kong isang traumatic experience sa buhay ko. Kaya't pahintulutan niyo po ako sana na itago ko ang totoong pangalan ng mga tao dito sa aking kwento. Ako rin po ay itago niyo na lamang din po sa pangalang Lilibet. Nangyari po ang karanasan kong ito mga 2 years ago. Noong ako po ay nag-intern sa isang opisina. Huling taong ko na po yon sa kolehiyo at bahagi po ng aming requirement ay ang mag-OJT sa isang kumpanya na mapipili namin. Ako naman po ay sinuwerte na matanggap sa isang kumpanya na nakabase sa Makati. Scholar po ako at hindi naman po kami ganong kayaman. Kaya't bata pa lamang po ako ay pinangarap ko nang makapagtapos with honors. Para matanggap ako sa isang magandang kumpanya sa Makati. Para po kasing ibang mundo ang Makati sa akin, Papa Dudut. Kapag nadadaan po kasi ako doon at nakakakita ako ng mga magagara at matataas na building, pati na ang mga empleyadong magaganda, ang mga uniforme at mukhang mga hindi pinagpapawisan, ay nakakaengganyo po sa akin ang husto na pagpursigihan ko nang maging bahagi din ako ng mundong yon. Kaya naman po laking tuwa ko talaga nang matanggap po ako sa kumpanya na aking inaplayan. Sa pakiwari ko po noon, yun na ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya pinano ko na rin po na makapag-iwan ng magandang record sa kumpanyang yon. Para kapag nakagraduate na po ako, ay malaki po ang tsansa na ma-absorb o matanggap din ako ng kumpanyang yon at maging isang permanenteng empleyado nila. Pero ang hindi ko po akalain na mga sandaling yon, Papa Dudut, ay ang pangarap ko pong yon ay mauuwi po pala sa isang bangungot. Good morning po, Sir Marcelo. Hi, please have a seat. Okay, so congratulations sa first day mo rito. And as an intern, for now, ang main duties mo lang naman dito sa department ay mag-file ng mga resume, mga data entry task, and some small errands like photocopying papers, tumawag sa restaurants kapag may meetings at kailangang magpa-deliver, mga ganun. Okay. Copy po, sir. Alam ko medyo parang wala pang silbi masyado yung mga ganyang bagay. Pero syempre, intern ka pa lang eh. Medyo mahirap din naman bigyan ka ng mas mabigat na responsibilities dito sa department. But then again, kahit na ganun pa lang ang ibibigay naming responsibilities sa'yo, ang maganda naman dyan, makakapag-observe ka na rito at ma-feel mo na ang culture na magtrabaho sa isang kumpanya. Okay lang naman po sa akin yun, sir. Based kasi dito sa resume mo, mukhang achiever ka sa school nyo. So baka mabore ka sa mga ipapagawa namin sa'yo dito. Okay lang po talaga yun, sir. Alam ko naman po lahat ng bagay kailangan munang magsimula sa maliit. Tapos kapag pinagbuti mo yon, tuloy-tuloy na rin po ang pag-angat mo sa corporate ladder. Good, good. I like you already. And you know what? Let's see. Baka nga ilang linggo pa lang mabigyan na kita ng mas mabigat na responsibility. I could definitely use a personal secretary right now. Okay po, sir. Pagbubutihan ko po. So, tell me something about yourself. Siyempre, magkaka-work na tayo dito. Parang magiging isang pamilya na rin tayo. So, I want to get to know you a little better. Tungkol po sa akin? Oo, pamilya mo,
Saan ka nakatira? Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po yung second, yung kuya ko po nasa abroad po. Oh, okay. So, nangangarap ka rin bang mag-abroad? Sa totoo lang po, ayoko. Ayoko po kasing iwanan mga magulang ko. Kita ko rin po kasi kung gaano kahirap sa kuya ko ang ma-homesick at mag-adjust sa kultura sa ibang bansa. That's good. And totoo yan. Mahirap talaga sa ibang bansa. Anyway, so, anything else? Love life? May boyfriend ka na ba? Wala po, sir. Talaga? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Pero for sure, nagka-boyfriend ka na dati. Wala pa po. NBSB. Talaga? Neneng-nenay ka pa pala. Pero okay yan. Minsan ang mga boyfriend, distraction lang yan sa mga pangarap, di ba? Opo, sir. Nagsimula po ng maayos ang unang meeting namin ni Sir Marcelo Papadudut. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging personal na po ang mga tanong niya. Siguro po sa halos 1 oras na magkausap kami sa opisina niya, ay 15 minutes lang po kaming nag-usap tungkol sa trabaho. At pagkatapos po noon ay nauwi na po sa kwentuhan. At habang tumatagal, ay mas hindi na po ako nagiging komportable sa mga tanong at sa mga hirit niya. Kung tutuusin ay wala naman pong lantaran na mahalay na tanong si Sir Marcelo noon. Pero nagtataka po ako na halos buong buhay ko ay parang ininterrogate na niya. Kung saan ako nakatira, saan ako lumaki, ano ang mga hobbies ko, mga pastime, kung umibig na raw ba ako. Parang nang tumatagal po ay nawawala na po ang pagiging professional niya sa pakikipag-usap. At parang gusto niyang iparamdam sa akin na magka-level lang kami. Bagay na hindi ko po alam kung tama po ba. Lalo pat may moments na pakiramdam ko po ay medyo may mga malalanding tanong na si Sir. Pero kahit na ganoon po ang nangyari ay sinubukan ko na lamang pong ipagkibit balikat ang mga naramdaman ko noon. At naisip ko pa nga po na baka masyado lang akong feelingera. Sir, tawag niyo po ako? Oo. Pakikuha nga yung stack ng folder sa cabinet. Okay po. Saan ko po ilalagay, sir? Dito sa table. May papagawa ko sa'yo dyan. Okay po. May files ako dyan na ipapa-photocopy, pero hindi lahat. Okay po. Teka nga, puntahan na lang kita dyan para maipakita ko. Okay po. Yan. Dito ako sa likod mo para mapakita ko sa'yo. Patingin nga muna nito. Ang bango mo naman, Lilibeth. Teka. Hindi itong folder na to. Teka, ito. Ipa-photocopy mo tong 5 pages na to. Okay po, sir. Ito rin. Itong lahat ng laman nito. Anong pabango mo? Po? Hindi nga po ako nagpapabango eh. Baka yung conditioner ko po. Kaya pala ang ganda rin ng buhok mo. Maalaga ka pala talaga sa katawan. Ito rin. Ipa-photocopy mo yung first 5 pages nito. Okay po. Teka, natatandaan mo ba kung alin sa mga to ang ipapa-photocopy mo? Opo. Sige nga, ano? Ano po? Yung first 5 pages po nito, tapos yung first 5 pages din po dito sa folder na to. Mali. Lahat ng laman nito ipapa-photocopy mo, di ba? Opo. Sorry po, sir. Okay lang yan. Ang bilis mo naman madistract. Okay, sige. Yang mga yan na muna ang ipa-photocopy mo para hindi ka mahirapan. Tapos pagkatapos mo, balikan mo na lang dito yung iba, okay? Okay po.
Matapos po ng mga isang linggo ng pag-i-intern ko sa opisina, ay nakaramdam na po ako ng pagkailang kay Sir Marcelo Papadudut. May pagka-touchy po kasi siya at parang walang araw pong lumipas nang hindi niya ako hinahawakan sa braso, sa balikat o sa kamay. Gayon pa man ay binigyan ko pa rin po siya ng benefit of the doubt. Nag-obserba po ako sa ibang mga kaopisina ko kung ganon din po ba siya sa kanila. And to be fair din po ay medyo mahilig talaga siyang humawak ng tao. Mapa babae man o lalaki. Ang naisip ko na baka talagang parte lamang yon ng kanyang personality. At para rin siguro maging komportable sa kanya at hindi ma-intimidate ang ibang mga empleyado. Makarisma din po kasi si Sir Marcelo sa mga tao. Siguro nga po ay kaya siya na-promote ay dahil magaling din siyang makisama. Bukod pa po dyan ay kahit na malapit na po siyang mag-50 ay may itsura din po kasi si Sir Marcelo para sa kanyang edad. Kaya nang tumagal ay napansin ko nga rin na parang crush pa po siya ng mga ibang babaeng empleyado sa opisina. Lalo na noong mga may edad na rin at matatagal nang nagtatrabaho doon. Hindi po siya kasing gwapo ng mga artista. Pero may dating po kasi siyang parang bad boy at bagets kung siya ay pumorma. Matapos po ang 2.5 linggo ay na-promote na po ako ni Sir Marcelo sa trabaho. Ginawa niya po akong personal assistant at dahil personal assistant niya po ako ay madalas na rin po niya akong pinagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Pero dahil din po sa nangyaring pag-promote sa akin ay nakaramdam na po ako ng ibang pakikitungo sa ibang mga empleyado sa akin. Pakiwari ko po kapag tinitingnan nila ako ay may iba na silang tingin. At hindi ko po alam ay doon na nagsimula ang tsismisan sa opisina tungkol sa amin ni Sir. Dahil puro salamin po ang kwarto ni Sir ay kitang-kita po sa labas ang lahat ng nangyayari sa loob. Kaya rin po siguro ay mas naging kapansin-pansin na halos doon na po ako nag-oopisina sa mismong kwarto ni Sir Marcelo. Gayunpaman ay medyo nakaramdam din po ako ng kaunting pasasalamat na puro salamin ang kwarto ni Sir, kaya kita rin po ang mga nangyayari sa loob ng opisina niya. Nang mga panahon po kasing yon ay nagsisimula na talaga akong mailang kay Sir Marcelo Papadudut. Ramdam ko pong may kakaiba siyang kinikilos tungo sa akin. Pero dahil wala naman siyang lantarang sinasabi, ay sinusuway ko rin po ang aking sarili na maging asyomera. At minsan pa nga ay kine-question ko ang sarili ko na baka ako ang may mali siya. Sige, dito ka na umupo. Thank you po, sir. I'll have a 500-gram medium rare Wagyu cubes and red wine. Okay po, sir. And ma'am? May salad na lang siguro. Try mo yung Caesar salad nila. Masarap. Sige po, sir. Yun na lang po. Okay, thank you. Sir, ang liit pala ng table dito. Ang hirap magtrabaho. Oh, bakit nagbubukas ka na ng laptop? Kalimutan mo na muna yan. Akala ko po maghahabol po tayo ng deadline nung… Kalimutan mo na muna yung trabaho. Mag-enjoy muna tayo. Okay po. Grabe din pala yung laptop mo, no? Parang ang bigat niya na. Dinosaur na. Wala pa po kasing budget si Mama para mapalitan tong laptop namin. Ganito, ibibili kita ng bagong laptop. Po? Well, kailangan mo rin naman yun sa trabaho. Pero gumagana pa po tong laptop namin. Pagpahingayin mo na yan. Maawa ka naman dyan. Gawin mo na lang yung backup. O kaya para sa mga kapatid mo. Ayoko rin namang laspagin yung laptop mo para sa mga trabaho natin sa opisina. Sige po, sir. Kayo po bahala.
Bukas may gagawin ka ba? Wala naman po. Ganito, susunduin kita sa inyo. Tapos pumunta tayo sa mall para makapamili ka ng laptop. Sir, baka naman po may extra dun sa opisina. Yun na lang po ang gagamitin ko habang nag-i-intern ako. Wag na, regalo ko na yun sa'yo. Po? Bakit po? Kasi mabuti at masipag kang intern. At baril lang naman yun sa akin, sus. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Alam mo kasi Lilibeth, galante talaga ako sa mga taong gusto ko. Pera lang naman yan eh, gamit lang yan. Hindi malaking bagay ang mga yan sa akin. And nasa point na rin naman ako ng buhay ko na hindi ko na pinoproblema ang pera. Gusto ko na lang i-enjoy ang buhay at pasayahin din yung mga tao na malapit sa akin. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat. Yan. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Nang sinabihan po ako ni Sir Marcelo na ibibili niya ako ng laptop dahil nagustuhan niya daw ang performance ko bilang intern matapos lamang ng halos 1 buwan na pag-i-intern. At habang kumakain pa kami sa isang mamahalin na resto na kaming dalawa lang ay naging iba na po talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero sa puntong yun po talaga ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na baka talagang galante lang si Sir Marcelo. Lalo pat pagkatapos naman namin kumain ay totoo nga naman na nagtrabaho pa rin kami ng kaunti sa resto. Kinabukasan ay natuloy nga po kami sa lakad namin ni Sir Marcelo. Sinundo niya po ako sa bahay namin gamit ang kanyang magarang kotse. At tumuloy na nga po kami sa isang tindahan ng electronics para ibili ako ng laptop. Umabot po sa 50,000 ang binili sa aking laptop ni Sir Marcelo, Papa Dudut. Sa katunayan ay napagkamalan pa nga po kaming magtatay sa shop. Bagay na parang hindi kinatuwa ni Sir Marcelo. Gusto ko na nga pong tanggihan ang laptop dahil naging iba na po talaga ang pakiramdam ko noon. Pero hindi na po ako pinatanggi ni Sir Marcelo at sinabihan akong wala lang daw sa kanya ang halagang yon. Oh, bakit tahimik ka ata? Sir, masyado po kasi talagang mahal at magara yung laptop na binili niyo sa akin. Ano ka ba? Sinabi ko na nga wag mo nang isipin yun eh. Bigay ko na yun sa'yo. Sir, Ano yun? sir, ano po eh. Sir, ganyan po pa talaga kayo kagalante? I mean, 1 buwan pa lang po ako nag-i-intern sa opisina. Baka po kasi may masabi yung iba. Bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng iba? Eh di wag mong sabihin na binigay ko yun sa'yo. Sir, kahit naman po hindi ko sabihin, feeling ko mag-iisip at mag-iisip pa rin po sila. Mag-iisip na ano? Na ano po? Na paborito kita? Na may gusto ako sa'yo? Ay, hindi naman po. Eh kung sabihin kong oo, Po? sige, didiretsahin na kita. Maganda ka. I like you. Pero wag mong isipin na nililigawan kita o gusto kong makipagrelasyon sa'yo. Talagang gusto ko lang na magbigay ng mga magagarang bagay sa mga magagandang babae. Yan ang trip ko sa buhay. It makes me happy. Parang sugar daddy po? Oh, bakit naman yan agad ang naisip mo? Sorry po. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Talagang galante lang ako sa mga magagandang girls. Unless gusto mong maging sugar daddy mo talaga ako. Po? Naku sir, hindi po. Matagal na rin naman akong hiwalay sa asawa. Sabihin mo lang, game ako. Naku sir, hindi po. Huwag ka nang mahiya, Lilibeth. Sir, hindi po talaga, hindi. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na ganyan. Hindi po ako ganong klaseng babae. Sorry po. It's okay. Huwag ka nang masyadong ma-stress doon. Sir, isusoli ko na lang po yung laptop. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bigay ko na nga yan sa'yo eh. Dami mong arte. Masyado mong pinapakomplikado ang mga bagay.
Sobrang nashock po ako sa mga sinabi sa akin yon ni Sir Marcelo, Papa Dudut. May kutob na po ako na may gusto siya sa akin at may mali siya ang pagbibigay niya sa akin ng laptop. Pero pinanlalabanan ko pa ang aking kutob at pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na inosente at mabuting tao lang talaga si Sir. At ako ang may problema at malisyosa. Napakawalang muwang ko lang po talaga noon, Papa Dudut, pero ang nakakabigla po talaga sa nangyari ay kung paanong napaikot ni Sir Marcelo ang sitwasyon para palabasin na ako ang may gusto na maging sugar daddy siya. At dahil hindi po talaga ako mapakali at hindi na nga po ako nakatulog dahil sa nangyari, ay kinalunisan ng sumunod na linggo ay binalik ko na po talaga ang laptop ni Sir. Hindi ko na nga po ito binuksan dahil ayoko nang may masabi pa siya. At para rin madaling maisoli sa nabilhang shop. Hindi po agad tinanggap ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. Pero nagpumilit po talaga ako, Papa Dudut. Para rin wala nang masabi laban sa akin. Ngunit minamasama po ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. At mula nga po noon ay ginawa na niyang bangungot ang internship ko sa opisina nila. Mula po nang binalik ko ang laptop na ibinigay sa akin ni Sir Marcelo ay naging mas cold at stricto na rin po siya sa akin. At dahil malimit na doon pa rin ako sa loob ng opisina niya, nagtatrabaho ay naging sobrang awkward po at napakahirap ng kumilos. Pakiramdam ko po ay bantay sarado ako sa bawat segundo at talagang tinatambakan niya po ako ng trabaho. At dahil nga po sinoli ko ang laptop na bigay niya ay wala rin naman po akong ibang magamit na computer sa opisina. Ay ginamit ko na lamang pong muli ang mabagal at lumang laptop namin sa bahay. Isang araw ay may pinaparush po na trabaho sa akin si Sir Marcelo. At kinailangan ko pong mag-download ng isang app online dahil hindi ko po mabuksan ang file na ibinigay niya. Pero nang na-download ko na po ang app na yon, ay bigla na lang pong nasira ang computer ko. Virus po pala. Nabura po ang lahat ng files pati na ang pinaparush sa akin ni Sir Marcelo. At nang mangyari po yun ay talagang natulala na lamang po ako, Papa Dudut. Dahil sigurado ako na hindi po ako mapapatawad ni Sir sa nangyaring kapalpakan. Sir? Yes, ano yun? Hihingi ka na naman ng extension para sa deadline mo. Hindi po. Good, dahil kailangan ko na yung full report. Sir, yun nga po eh. May problema po. Ano? Sir, yung laptop ko po kasi nasira. Nabura po lahat ng files. Ano? Sir, pasensya na po, sir. May baka po ba kayo ng mga files na yun? Mag-o-OT na lang po ako. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po natatapos yung report. Wala akong backup files ng mga yon. Sir, sorry po, sir. Ay, you really are turning out to be such a disappointment, Lilibeth. Ang ganda-ganda ng performance mo nung nag-start ka dito sa opisina. Ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Unti-unti kang nagiging tamad at ang dami mong dahilan. Ilalagay mo pa ang department ko sa alanganin. Sir, sorry po. I'm sorry. Kailangan kong i-report to sa school mo. Sir, please, sir. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Isa pang chance? Paano ka makakabawi sa ginawa mong to? At 1 linggo na lang ang natitira sa internship mo dito. Hindi ka na makakabawi. Ibabagsak kita. Sir, please. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong ibagsak. Mawawala po yung scholarship ko, sir. Napaka-arte mo kasing babae ka eh. Binigyan na kita ng laptop, isinoli mo pa sa akin. Masyado ka kasing nagmamalaki sa akin. O ayan ang nangyari. Wala naman sana tayo sa sitwasyong to kung yung laptop na isinoli mo sana ang ginagamit mo. Paano ngayon to? Magmumukha akong tanga dahil hindi ko maipapasa yung report on time? At since wala akong backup nun, kakailanganin kong humingi ulit ng copy. Di ba?
Ang laki mong perwisyo! Sir, I'm so sorry. Pasensya na po talaga. Sir, kahit ano po gagawin ko. Mag-OT po ako dito. Kung anong kailangang ipagawa dito sa opisina gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak, sir. Ay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Sabado. May business trip ako. Po? Yung sa Tagaytay po? Oo, bakit? At ano na namang mukha yan? Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isip mong kaartehan. Hindi po, sir. Alam mo, yung kaartehan mo nagdala sa'yo sa problemang to. Tingnan mo ngayon, umaarte ka na naman. Ayusin mo nga yung mukha mo. Hindi po, sir. Sige po, sir. Sasama po ako sa inyo. Mabuti naman. At magdala ka ng damit dahil 2 gabi tayo ron. Pag-uwi ko po sa bahay ay grabe po ang kabang naramdaman ko, Papa Dudut. Alam ko pong may mali sa pag-aaya ni Sir Marcelo sa akin sa kanyang out of town at overnight na business trip. Lalo pat umamin na siya sa akin na may gusto siya sa akin. At kahit nasabihin niya pang ako lang ang may mali siya sa utak at wala naman talaga siyang pakay kundi ang magkaroon ng assistant sa kanyang business trip, ay hindi ko po maalis sa isipan ko na pwede po akong mapahamak sa pagsama kong yon sa kanya. Gayon pa man ay takot na takot din po ako na bumagsak sa aking internship. Lahat po ng pagsisikap at pagiging masigasig ko sa pag-aaral ay mapupunta lamang sa wala. Higit sa lahat ay mawawala pa ang scholarship ko. Bukod pa sa magiging napakasama ng pagbagsak ko sa internship ko sa aking school records at future na rin sa mga a-applyang trabaho. Kaya't pikit mata po akong sumama kay Sir Marcelo, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang po ang loob ko at nagdasal na hindi po ako mapahamak sa out of town na yon. Hello, sir? Lilibeth, pumunta ka dito sa kwarto ko. Po? Bakit po, sir? Mag-briefing lang muna tayo sandali. Sige po. Okay po. Diyos ko, protektahan niyo po ako. Good evening po, sir. Sige, maupo ka muna dyan. Oh, uminom ka muna. Sir, hindi po kasi ako umiinom. Relax. Mababa lang alcohol content niyan. At matamis yan. Gusto yan ng mga babae. Okay po. O, di ba? Masarap? Opo. Sir, tungkol po ba saan yung briefing natin? Ano po bang itinerary ninyo bukas? Wala na. Tapos na lahat ng meeting ko ngayon. Ganun po ba? So, uuwi na po tayo bukas? Hindi pa. Po? Bakit po? Nag-book talaga ako ng ekstrang araw at gabi para makapag-relax. Besides, last week mo na next week sa internship, hindi ba? So, treat ko na rin to sa'yo. Okay po. Sige lang, uminom ka pa. I-celebrate natin ang pagtatapos mo ng internship at pagkapasa mo. Talaga po, sir? Pasado na po ako. Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. O sige, uminom ka lang dyan. Sabahin mo ng mga cold cut and cheese dyan. Masarap yan ang magkasabay. Magsi-CR muna ako. Okay po, sir. Lilibeth! Lilibeth! Ano po yan, sir? Pakikuha nga yung tuwalya dyan sa may cabinet.
Paabot sa akin, nakalimutan kong ipasok. Sige po. Sir, ito na po yung tuwalya ninyo. Salamat. Diyos ko! O bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki? Iabot mo sa akin ang tuwalya. Ito po. Sir! Huwag po, sir! Ang dami mo talagang arte. Kaya gustong gusto kita eh. Huwag po, bitiwan niyo ako! Dami mo arte! Halika nga rito. Sasama-sama ka sa akin dito tapos ngayon mag-iinarte ka? Tumigil ka na kakaarte! Alam ko namang gusto mo rin eh. Ha? Ayoko sabi eh! Aray! Bumalik ka nga rito! Lilibet! Kumaripas po ako ng takbo, Papa Dudut. Dumiretso po ako sa kwarto ko sa hotel at takot na takot ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto ko na po sanang umalis agad-agad ng gabing yon, pero na-paralyze po ako sa takot dahil kung ano-ano na po ang tumakbo sa utak ko. Paano kung abangan ako ni Sir sa labas? Paano kung umalis ako pero mapahamak naman ako sa biyahe pa uwi? Nasa Tagaytay po kami at hindi ko po alam kung paano ako makakabalik ng Maynila sa oras na yon. Gusto ko rin pong tawagan ang nanay ko pero ayaw ko rin naman po siyang mag-alala. At alam ko rin naman po na wala rin siyang magagawa dahil malayo siya at wala din naman kaming sasakyan. Kaya tinawagan ko na lamang po ang best friend ko at kinuwento sa kanya ang nangyari. Sa kanya na lamang po ako maguluhol at nagsabi ng lahat ng aking mga dinadala. Hindi na rin po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, at talagang naghintay na lamang po ako sa pagsikat ng araw. Hindi na rin po ako dumaan sa lobby kahit pa nag-iwan ako ng ID dahil natakot din po ako na baka sabihan pa si Sir Marcelo dahil siya ang nagpabook ng kwarto ko. Pagkalabas ng hotel ay sinuwerte naman pong nakahanap kagad ako ng tricycle at nagpahatid na agad ako sa bus station. Nagtaka po ang pamilya ko nang bigla na lamang po akong umuwi sa bahay ng araw na yon. Pero hindi ko na rin po muna ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Dahil ako rin po mismo ay na-trauma sa lahat ng mga na-experience ko. Pero laking gulat ko po nang nakatanggap po ako ng tawag mula sa hotel at sinisingil ako sa bayad ng kwarto. Hindi po pala binayaran ni Sir Marcelo ang kwartong inukup ako. At ang malala pa niyan ay may kamahalan pa ang bayad. Bukod pa dyan ay nalaman ko sa kanila na nag-imbento pala ng kwento si Sir Marcelo at sinabi na pinagtangkaan ko raw ang buhay niya. Dahil dito ay napilitan po akong magkwento sa hotel staff sa nangyaring attempted rape sa akin. Pero dahil masyado na rin pong masalimuot ang nangyari ay iiwan na lang daw nila sa amin ang sampahan ng kaso. At magko-cooperate na lang daw sila sa investigasyon kung sakaling magkaroon man ng demandahan. Napilitan na rin po akong bayaran ang mamahaling kwarto. At dahil po sa nangyari ay napilitan na rin po akong ikwento ang lahat ng nangyari sa aking pamilya. Inudyukan po nila ako magsampa ng kaso kay Sir Marcelo pero alam kong kung sakaling gawin ko yon ay magiging salita niya laban sa akin yon. Dahil lahat naman po nang nangyari ay wala naman pong ibang witness at kami lang ang nakakaalam. Gayon pa man ay nilakasan ko na rin po ang loob ko at nagpasama na rin po ako sa kaibigan ko na mag-report sa pulis sa tungkol sa mga nangyari. Oh, ano may paglilingkod ko sa iyo, miss? Sir, gusto ko pong magsampa ng kaso. Anong kaso? Attempted rape po. Attempted rape? Kanino? Sa boss ko po. Paano at saan nangyari? Sa isang hotel po sa Tagaytay. Sa hotel? Bakit kayo nasa hotel?
May business trip po kasi siya tapos sinama niya ako. O tapos? Tapos po pinapunta niya ako rin sa kwarto niya nung gabi. Tapos nagsabi po siya na maliligo lang daw siya. Pagkatapos po nun, tinawag niya ako at pinaabot yung tuwalya dahil nakalimutan daw niya. Tapos lumapit naman po ako at inabot ko. Tapos pagbukas ko po ng pinto, hubad na po siya at doon niya po ako pinagtangkaang gahasain. Ano ba ang trabaho mo sa kumpanya? Intern pa lang po ako. Intern ka pa lang pero sinama ka na sa personal niyang lakad sa Tagaytay? Hindi po. May mga meeting po siya doon. Parang may team building kayo ron, ganon. Hindi po. Kaming dalawa lang po. So isinama ka niya sa Tagaytay na kayong dalawa lang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kayong dalawa lang ang pupunta doon? Nagtaka po ako. Pero nagtiwala po kasi ako sa kanya na, Na wala siyang masamang balak sa'yo? opo, Naku Iha, napakawalang muwang mo pala no? Pero matanong nga kita, hindi naman sa may gusto kong iparating ha, pero wala ba kayong relasyon ng boss mo? wala po. Alam mo Iha, ganito kasi yan. Ang dami naming inasikaso dito. Ngayon, yung attempted rape, mabigat na paratang kasi yan at mahirap ding patunayan unless may nakakita. Dahil kung hindi, aabutin kayo ng siyam-siyam at mapapagastos pa sa mga abogado. Ang akin lang, nasa iyo yan kung itutuloy mo ang kaso. Walang problema. Pero gusto lang sana kitang balaan sa mga sakit ng ulo na pwede mangyari. Marami din kasi dito na magsasampa ng attempted rape. O minsan nga rape talaga. Eh yun pala, may relasyon sila nung dinidemanda niya tapos nag-away lang. Wala po kaming relasyon ng boss ko. At yung sinasabi niyo pong ibang kaso na magkarelasyon naman pala, bakit? Porket po bang magkarelasyon, hindi na pwedeng ma-rape ang babae? Kapag nagpumilit na makipagtalik ang lalaki at ayaw ng babae, rape po yun. At lalo po sa kaso namin dahil wala po kaming relasyon ng boss ko. Oh, kalma lang miss. Ako naman nagpapaliwanag lang. Sinasabi ko lang na magiging mahaba at magastos ang proseso na yan. Eh kundangan kasi, bakit sumama-sama ka pa ron? Tapos alam mo naman kayong dalawa lang. Kaya tuloy inabot mo. So ako po palang may kasalanan? Eh, hindi naman sa ganon. Tatay din ako miss. At palagi kong sinasabi sa mga anak kong babae na mag-iingat sa mga lalaki. Dahil maraming gago riyan. Ang sa akin lang naman wag na nilang ilagay ang mga sarili nila sa alanganing sitwasyon. Alam niyo sir, kung napapalaki po ng matino na mga magulang at napaparusahan din po ang mga manyak at mga bastos ng tama para magtanda at matigil ang mga masasamang gawain nila, eh di sana mababawasan na yung sinasabi ninyong alanganing sitwasyon. At hindi na rin sana kayo mag-aalala para sa mga anak ninyong babae. Parang bigla pong lumakas ang loob ko habang kausap ko ang pulis, Papa Dudut. Parang lahat ng naipon kong galit kay Sir Marcelo sa lahat ng nangyari sa akin ay naibuhos ko sa pulis na kumausap sa akin. Hindi ko po talaga matanggap na ako pa ang parang lumalabas na nasisisi sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay kulang na lang ay tanungin niya ako kung ano ang suot ko noon at kung inakit ko ba ang boss ko. At sa puntong yon ay naisip ko rin po na malamang ay hindi lang din po ang pulis na yon ang unang tao na makakausap ko na magiging mapanghusga sa akin. At sigurado ako na sa pagsasampa ko ng kaso ay maraming tao akong makakasalamuhan na magiging ganon ang baluktot na pananaw. Itinuloy ko po ang pagsasampa ng kaso, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay nakaabot na rin po sa eskwelahan ko ang nangyari sa akin. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay tumulong din ang aking eskwelahan at nagrekomenda po ng abogado na pro bono. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon ay muli po akong kinontak ni Sir Marcelo. Hello? Lilibeth, Sir Marcelo? iatras mo na yung kaso mo dahil alam mong matatalo ka lang. Hindi. Hindi ko iatras ang kaso. Magkano bang gusto mo? Magkano? Huwag niyo na ako kung bastusin. Tama na yung minsan na akong pumayag na magpabastos sa inyo. Ibang-iba ka na dun sa tatay-tahimik na Lilibeth nung bagong pasok ka sa opisina. At dapat po,
Noon pa ako nanlaban sa inyo. Nanlaban? Saan? Anong pinagsasabi mo? Ayan na naman kayo eh. Hanggang ngayon, binibilog niyo pa rin ang utak ko. Dapat nakinig ako sa kutob ko noon eh. Maang-maangan pa kayo na wala kayong gusto? Yun pala, sa mga panahong yun, baka hinahalay niyo na ako sa imahinasyon ninyo. Hoy! Huwag kang makapal yung mukha mo. At wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Sa yaman kong to, kaya kong bumili ng kahit na sinong babae na di hamak na lamang at mas maganda pa sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Tandaan nyo, wala man tayong taong witness sa mga nangyari. Merong mga CCTV sa mga lugar na pinuntahan natin. Saan? Sa mga restaurant? Sa hotel kung saan tayo nag-meeting? Hoy, babaeng sinungaling! Ako ang pinasok mo sa kwarto ko sa hotel nung gabing yon. At binato mo ko ng baso sa ulo at ninakaw mo ang wallet ko. Napakasinungaling nyo. Siguro nire-record nyo to, no? Gusto nyo may masabi ako na pwedeng ikalito ko at pwede ninyong magamit laban sa akin sa korte. Buang kang babae ka. Ang bobo mo. Dapat nga magpasalamat ka at binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon na iatras ang kaso. Dahil alam ko naman na pera ko lang ang habol mo. Hindi! Hindi ko iaatras ang kaso! Mabubulo kayo sa kulungan! Hoy, babaeng magnanakaw! Ikaw ang mabubulok sa kulungan! Matapos po akong tawagan ni Sir Marcelo ay nanumbalik pong muli ang takot ko, Papa Dudut. Parang bigla pong naglaho ang lahat ng naipong kong lakas ng loob mula nang nagsampa ko ng kaso sa kanya. Huling beses ko po kasi siyang nakausap ng personal ay noong gabi na pinagtangkaan niya akong halayin. At nang marinig ko pong muli ang boses niya ay parang biglang sumaping muli sa akin ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko ng gabing yon. At lalo pa pong nadagdagan ng aking takot sa mga lumabas sa bibig niya sa pag-uusap namin yon. Ni hindi man lang po siya nasamid habang sinasabi niya ang mga salitang pawang kasinungalingan lang. Talagang bihasang-bihasa na po siya sa pagsisinungalin, Papa Dudut. At mabilis kong naramdaman kung gaano po kalakas ang kayamanan ng aking binabangga. At hindi nga po malabo na bumaligtad pa ang kaso at ako pa ang makulong sa ibinibintang niya sa akin na robbery. At dumating nga po sa punto na ako na rin po mismo ang sumuko, Papa Dudut. Hindi na po kinaya ng puso ko ang mga akusasyon at pagbabaligtad na mga pangyayari na pinapalabas ni Sir Marcelo at ng kanyang abogado. Ako na nga po ang pinagtangkaang halayin habang tumatagal ay parang ako pa ang napapahiya sa mga ibinibintang nila. At labag na labag man po sa loob ko. Lalo pat matapos ng lahat ng aking pinagdaanan at ng aking pamilya ay nakipag-ayos na lamang po ako sa kanya. Hindi man po maganda ang kinalabasan ng kwento ko ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pagkakataong ibinigay ninyo para mailabas ko ang lahat ng aking kinikimkim sa loob ng 2 taon. Sana kahit na dito man lang sa inyong programa ay maisiwalat ko ang totoong nangyari. Nakatago man ang aming mga totoong pangalan ay parang malaking tinig na rin po ang nabunot sa aking dibdib, Papa Dudut. Matapos kong mailahad dito ang lahat ng totoong nangyari. At sana po ay magsilbi na rin pong paalala sa mga tao kung gaano ka-unfair ang mundo. Malas talaga kapag ikaw ay pinanganak na mahirap at walang koneksyon sa lipunan. Samantalang ang mga mayayaman ay tila malayang nagagawa ang lahat ng nais at kapritsyo nila. Ang inyong forever kabarangay, Lilibeth. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Story. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Story.
pag-alis ng isang ina patungong ibang bansa ay isang desisyon na puno ng emosyon at sakripisyo. Gayunpaman, ang kanilang pagmamahal at pangarap para sa pamilya ay palaging mananatili. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng magulang na ng ibang bansa para sa iyong kinabukasan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako nga po pala si Sheena at nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang kwento ko. Ako po ay only child at lumaki ako sa isang simple pero masayang pamilya kasama sina mama at papa. Maayos at puno ng pagmamahal ang childhood ko. Pero gaya ng karamihan sa mga pamilya, may mga pagkakataon din na nagkakainitan sina mama at papa. Habang lumalaki ako, nakita at naranasan ko yung mga tampuhan at away nila. Pero gayon pa man ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Habang tumatanda kasi ako, mas nare-realize ko na hindi madali ang maging magulang. Tao lang din sila. May limitasyon, napapagod at nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naghiwalay sina mama at papa. Lagi nila akong ginagawang priority at sapat na yon para masabi kong mahal nila ako. At kahit papaano ay masasabi ko rin na maswerte pa rin ako. Hanggang sa dumating yung panahon na nawalan ng trabaho si papa. Doon na talaga nag-iba ang takbo ng buhay namin. Unti-unting dumami ang mga utang namin at halos araw-araw na nagtatalo ang mga magulang ko. Lalo na tungkol sa pera. Dumating yung araw na sinabi ni mama na nagbabalak na siyang mag-abroad para makapagtrabaho. Masakit sa akin yon kasi bilang anak, natural lang na ayaw kong mapalayo sa mama ko. Pero alam ko rin na kailangan yon kasi kailangan naming bayaran ang mga utang. At kailangan rin ng pangtusto sa pag-aaral ko. Nangako naman si Papa na maghahanap siya ng bagong trabaho para mas makaraos kami kahit papaano. Pagkalipas ng ilang buwan ay dumating na yung araw ng pag-alis ni Mama para makapagtrabaho sa ibang bansa. At kaming dalawa na lamang ni Papa ang naiwan sa bahay. Sobrang lungkot ko noon, pero hindi ako nagtampo. Alam kong ginagawa to ni Mama para sa kabubuti ng pamilya namin. At yun ang isa sa mga bagay na habang buhay kong tatanawin na utang na loob kay Mama. Pagkaalis ni Mama ay hindi na nag-aksaya ng oras si Papa para kausapin ako. Pinag-usapan namin kung paano na ang magiging takbo ng buhay namin lalo na't ngayon at wala na si Mama sa bahay. Hindi ko makakalimutan ang pag-uusap namin ni Papa noong araw na yon kasi kakalis lang ni Mama, Papa Dudut. Tahan na, anak. Pa, dapat hinatid na lang natin si Mama sa airport eh. Yung mama mo mismo ang nagsabi na wag na daw natin siyang ihatid kasi baka lalo lang daw siyang malungkot sa airport. Isipin mo na lang na ginagawa ng mama mo to para mas guminhawa ang buhay natin at para makapagtapos ka rin ng pag-aaral. At isa pa, may mga utang din kami na kailangang bayaran. Alam ko naman po yun. Pero nalulungkot lang ako. Kasi nag-iba na po yung takbo ng buhay natin simula nung nawalan kayo ng trabaho. Kung hindi lang sana kayo nawalan ng trabaho, siguro kasama pa rin natin si Mama hanggang ngayon. Sana maintindihan mo na
Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Palugin na kasi yung hotel na pinapasukan ko noon at kinailangan nila mag-lay off ng mga empleyado. Pero huwag kang mag-alala kasi naghahanap na ako ng bagong trabaho. Ipagdasal mo na lang na sana matanggap ako kaagad. Talagang ipagdadasal ko po yun. Basta ako, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, maghahanap ako ng magandang trabaho. Nang sa ganun, hindi nakakailanganin ni Mama ng mga ibang bansa. Diyan ako saludo sa'yo eh. Napansin ko rin na kahit may mga pagkakataon na nag-aaway kami ng mama mo, hindi mo pinabayaan ang pag-aaral mo. Nako, makakaasa kayo na hindi ko talaga pababayaan ang pag-aaral ko kahit anong mangyari. Nga po pala, kumusta naman po yung paghahanap niyo ng trabaho? Ay, ayun. Nakadalawang interview na ako pero hindi pa rin ako binabalikan eh. Sana pala, hindi na lang ng ibang bansa si Mama. Sana pala, inantay niya na lang kayo na magkaroon ulit ng trabaho. Nako, alam mo naman yung mama mo, napakasigurista. Gusto niya yung habang tumatagal, mas dumadami yung ipon namin. Grabe din pala yung sakripisyo ni Mama para lang masigurado na magiging stable yung buhay natin. Alam mo, isa din yan sa pinag-awayan namin ni mama mo. Ang totoo niyan, pinigilan ko yung mama mo na mag-abroad. Kasi sabi ko sa kanya, makakahanap din ako ng panibagong trabaho. Pero alam mo naman yung mama mo, may katigasan ng ulo at hindi nagpapapigil. Siguro okay na rin to. Kasi alam kong mas magiging magaan na ang buhay natin pagbalik ni Mama. At makakapagtapos na rin ako ng pag-aaral pagdating niya. Tama, yan na lang ang isipin mo para hindi ka na malungkot sa pag-alis niya. Ay, sandali lang. Mukhang may nag-text. Saglit lang, tingnan ko lang to. Sino po yan? Natanggap ako sa restaurant na in-applyan ko. May trabaho na ako. Ha? Seryoso kayo pa? Oo, matutulungan ko na rin ang mama mo sa mga gastusin natin. Masaya po ako para sa inyo. Salamat anak. Lagi mong tatandaan na lahat ng ginagawa namin ng mama mo ay para din sa'yo, okay? Alam ko naman po yun. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Ang sweet naman ng anak ko. Payakap nga. Mahal na mahal din kita, sobra. Nga po pala, kailan kayo magsisimula sa bago niyong trabaho? Sa makalawa na raw. Nga pala, ayos lang ba sa'yo kung may iwan ka mag-isa sa bahay habang nasa trabaho ako? Syempre naman po. Kaya huwag kayong mag-alala kasi kadalasan nasa school naman ako eh. At isa pa, 19 na po ako. Kaya ko na ang sarili ko. Basta kung may kailangan ka, wag ka magdadalawang isip na tawagan ako, ha? Opo pa. Oh, halika na. Ha? Saan po tayo pupunta? Kakain tayo sa labas. May trabaho na ako, di ba? Magsa-celebrate tayo. Pa naman, gagastos pa kayo. Dito na lang tayo sa bahay. Akong bahala dyan. Minsan lang naman mangyari to. Tsaka, mabuti na yung paminsan-minsan nakakakain tayo ng pagkain na mahirap bigkasin. Kayo talaga. Sige po, magbibihis lang ako. Bilisan mo, ha? Kumain kami ni Papa sa isang mamahaling restaurant noong araw na yon para ipagdiwang ang pagkatanggap niya sa bago niyang trabaho. Sobrang saya ko noong araw na yon kasi kahit papaano'y gumaan yung pakiramdam ko. At hindi ko na masyadong naaalala ang pag-alis ni Mama. Sa sobrang busog at saya namin ni Papa noong araw na yon, pag-uwi namin sa bahay ay pareho na lamang kaming napahiga at agad na nakatulog. Pero syempre dumating din yung mga araw na naramdaman ko na wala na talaga si Mama kasi sobrang tahimik ng bahay at ramdam ko talaga yung puwang na iniwan ni Mama. Hindi naging madali ito sa akin kaya palagi kong tinatawagan si Mama. At sa bawat tawag ay parang unti-unti ko nang natatanggap na kailangan naming magkalayo pansamantala. Buti na lang talaga at mukhang masaya at maayos si Mama sa pinagtatrabahuhan niya. At kapag hindi kami nakakapag-usap ni Mama, lalo na kapag sobrang busy siya ay nilulublob ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral. Iniisip ko na siguro kung magbisi-bisihan ako, mas mabilis lilipas yung mga araw.
At dumating na rin yung araw na nagsimula ng magtrabaho si Papa. At hating gabi na siyang nakakauwi. Minsan nakakatakot kasing mag-isa lamang ako sa bahay. Lalo na kung walang pasok pero madalas nakakalungkot. Pero pinipilit kong intindihin ang sitwasyon, Papa Dudut. Alam ko naman na ginagawa nila Mama at Papa ito para sa kinabukasan namin. May mga araw na rin na sobrang gulo at dumi na sa bahay. Hindi dahil sa tamad kami kundi dahil pareho kaming palaging pagod ni Papa. Napapansin ko na talaga na may mga bahagi na ng bahay na nababalot na ng alikabok. At yung mga halaman namin sa labas ay parang unti-unti nang nalalanta. Ang totoo niyan, kaya ko namang maglinis. Pero hindi ko lang magawa araw-araw dahil sa dami ng ginagawa ko sa school. Si Papa naman halos hindi na rin makagalaw pag uwi kasi sobrang bilis daw ng takbo sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Araw-araw siyang pagod. At dahil doon ay hindi na rin siya masyadong nakagagawa ng mga gawaing bahay. At dumating ding ang araw na pinag-usapan na namin ni Papa yung sitwasyon sa bahay. Ano ba yan, Kadiri? Oh, Sheena, anak. Anong ginagawa mo dyan? Ang baho na nitong cabinet sa ilalim ng lababo. Tapos may mga bubut at ipis na nagsisilabasan. Pasensya ka na talaga kasi sobrang nakakapagod yung trabaho ko sa restaurant. Kaya yan, wala na tuloy akong oras para maglinis. Naiintindihan ko naman po kayo. Ganon din naman ako kasi malapit na po yung midterms namin. Tapos may mga projects pa po ako. Kaya yan, napapabayaan ko na tuloy itong bahay. Sa palagay ko, mas makakabuti kung kukuha tayo ng kasambahay. Ano sa tingin mo? Okay naman po sana sa akin kaso Ano? baka kasi hindi natin mapagkakatiwalaan yan. Ang hirap po kasi magtiwala sa tao na hindi naman natin kaano-ano. Baka pag nakawan lang tayo niyan. Ganito na lang. Maghahanap na lang ako ng agency tapos doon tayo kukuha ng katulong. Okay ba sa'yo yun? Sige po, mas mapapalagay tayo kung sa agency tayo kukuha ng kasambahay. Huwag ka na ring mag-alala kasi ako na din ang kakausap sa mama mo tungkol dito, ha? Makikiusap ako sa mama mo na siya na muna yung sasagot sa sahod ng magiging katulong natin. Kasi alam mo naman, kakasimula ko lang sa trabaho. Basta, mag-focus ka lang dyan sa studies mo, okay? The best talaga kayo! Nga po pala, kumusta yung bago niyong trabaho sa restaurant? Kaya pa ba? Ang totoo niyan, nag-a-adjust pa talaga ako. Iba kasi yung experience ng pagiging supervisor sa hotel at pagiging supervisor sa restaurant. Naku po, yakang-yaka niyo yan! Pa, thank you nga pala ha. Thank you saan? Thank you kasi alam kong pareho kayong nagpapakapagod ni Mama sa trabaho para sa akin. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin. Wala akong hindi kayang gawin para sa inyo ng mama mo. Naku, naiintindihan ko na po kung bakit nahulog yung loob ni Mama sa inyo. Aba syempre naman. Pero higit sa lahat, nabudol ko yung mama mo dahil sa gwapo kong to. Nararamdaman niyo ba yun? Yung alin? Yung hangin po. Para na po kasi akong lili pa rin ng hangin sa sinabi niyong yan. Ganun ha? Alam mo bang pinadala sa akin ng mama mo yung allowance mo? Bala ko pa naman sana na ibigay sa'yo ngayon to. Andito na nga sa bulsa ko. Kayo po talaga, hindi na mabiro. Sigurado ako na mahihiya si Ruru Madrid sa kagwapuhan niyo. Akin na po yung allowance ko. Nambola pa talaga. Oh, eto na yung allowance mo. Nga pala anak, kumusta na yung mama mo? Ha? Hindi po ba kayo nag-uusap? Nag-uusap naman. Kaso nitong mga nakaraang araw, hindi na ako masyadong nakakapag-update sa mama mo. Kasi sobrang busy namin dun sa restaurant. Nung huli kaming nag-uusap, binili niya lang sa akin na ibigay ko raw sa'yo yung allowance mo. Naku pa, bumawi kayo. Sige ka, baka magtampo sa inyo si Mama. Ako nga, araw-araw kong tinatawagan si Mama eh. Sigurado naman ako na maiintindihan niya ako kasi busy din naman siya sa trabaho niya abroad.
Kung sa bagay. Anyway, mukhang okay naman na po si Mama. Araw-araw siyang nagchat-chat sa akin para kumustahin yung pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, matagal ng pangarap ni mama mo yung makapagtapos ka kasi hindi siya nakapagtapos eh. Bakit naman po? Hindi pa pala namin nakwento sa iyo yung dahilan kung bakit hindi na nakapagkoleyo yung mama mo. Hindi pa po. Ganito kasi yan. 19 years old lang yung mama mo noon at ako naman 20 years old nung nagpakasal kami. Ang totoo nga niyan, sumalangit nawa ang mga kaluluwa nila. Tutol na tutol yung lola at lolo mo sa pagmamahala namin ng mama mo. Pero talagang ipinaglaban ko yung relasyon namin. Naku po, kayo pala yung dahilan kung bakit hindi nakapagtapos si Mama eh. Nakakahiyamang aminin, pero parang gano'n na nga. Pero maayos naman ang kalagayan natin ngayon. Hindi rin naman tayo namumulubi, hindi ba? Kung sa bagay, basta ako, sisiguraduhin ko po talaga na makakapagtapos ako ng pag-aaral para po sa inyo ni Mama. Proud na proud ako sa iyo, anak. Pareho kaming maswerte ng mama mo sa iyo. Kayo naman po ngayon ang nambobola sa akin. Nga pala, doon na muna ako sa kwarto ko ha. Maghanap lang ako sa internet ng mga agency na pwede natin pagkuhanan ng kasambahay. Sige po. Kay Papa ko ipinagkatiwala yung paghahanap ng agency at gusto ko na rin na makahanap kami ng kasambahay sa lalong madaling panahon. Sosyal hindi ba? Pues kung sa tingin ninyo po ay mayaman kami ay nagkakamali kayo. Hindi po kami mahirap pero yung kinikita kasi nila Mama at Papa ay hindi rin sapat para matawag nyo kaming mayaman. May mga gabi talaga na napapadasal na lamang ako na sana'y manalo kami sa loto. Sana yung iniisip na lang namin ay kung paano gagastusin ang napakaraming pera. Hindi kung paano pagkakasyahin ang kulang. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ganong kadali ang buhay kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na sige lang, kapit lang. Huwag kang susuko dahil alam ko na darating din yung araw na kapag nakapagtapos na ako ay aangat din kami sa buhay. Aangat kami sa puntong hindi na kakailanganin pa na magtrabaho ni na Mama at Papa. Gusto ko na lang silang mag-retire at mag-enjoy sa buhay habang ako naman ang magtatrabaho para sa kanila. At noong mismong araw na yon ay tinawagan ko si Mama. Buti na lang at nagkatugma yung free time namin. At ang sabi ni Mama sa akin ay halos hindi na nga raw sila nakakapag-usap ni Papa. Hindi na daw kasi tugma ang schedule nila sa trabaho. Pero sinabi sa akin ni Mama na kinausap na daw siya ni Papa tungkol sa balak naming kumuha ng kasambahay at pumayag naman kaagad si Mama. Pero nakakalungkot na marinig na unti-unti nang nawawala na sila ng oras para sa isa't isa. Kaya tahimik ako nagdasal ng gabing yon. Hiningi ko kay Lord na sana'y hindi mapagod ang mga magulang ko at hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa relasyon nila. Sana'y hindi mawala yung lambing, yung pag-unawa, yung pagmamahalan kahit na lubog na sila sa pagtatrabaho. Kasi sa totoo lang, sila na lang talaga ang sandigan ko. Sila Mama at Papa ang tanging inspirasyon ko kung bakit ako patuloy na nagsusumikap at nangangarap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na rin ang araw na may nakontak na raw si Papa na magandang agency. At sa mismong araw din na yon ay may ipapadala na raw na kasambahay ang agency na tinawagan ni Papa. Ang totoo niyan, Papa Dudut, hindi pa rin ako mapakali. Ang ibig kong sabihin ay paano kung magnanakaw o may masamang balak ang makuha naming kasambahay. Ang dami kong iniisip pero pinilit ko na lamang natigilan na ang pag-overthink. Ang iniisip ko na lamang na sa wakas may makakatulong na rin sa amin ni Papa sa mga gawaing bahay. Na sa wakas ay hindi ko na kailangang tiisin yung baho at dumi ng cabinet sa ilalim ng lababo. At sa wakas ay madidiligan na ulit ang mga halaman namin at wala na rin akong makikitang alikabok at agyo sa bawat sulok ng bahay namin. At ang totoo niyan ay hindi ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng kasambahay
kasi nandito pa si mama, siya talaga ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang problema kasi hindi ko inakala na ganito pala kabisi ang buhay ng isang college student. Iba kasi nung high school, mas chill at mas manageable ang schedule ko. Kaya naman mas nakakatulong pa ako sa mga gawaing bahay. Pero sa college, halos lahat kailangan kong pagsabay-sabayin. Projects, deadlines, at requirements. Kaya na-realize ko na mas okay na rin na may kasambahay kami para mas makapag-focus na talaga ako sa pag-aaral. Napaisip nga rin po ako na sobrang swerte pala talaga ng mga Pilipino kasi balita ko mahal daw ang kumuha ng kasambahay sa ibang bansa. Kaya doon ko rin naisip na dapat ay i-appreciate natin ang pagkakataon na may kasambahay tayo. At yun na nga, Papa Dudut. Makalipas ang ilang oras ay dumating na rin yung kasambahay na inaasahan namin ni Papa. Hello? Ikaw ba yung kasambahay na pinadala ng agency? Ay oo, ako nga po. Halika, pasok ka. Maupo ka rito sa sala. Salamat. Kayo po ba yung magiging amo ko? Ah, hindi. Anak lang ako. Ang totoo niyan, yung papa ko ang magiging amo mo. Siya rin yung kumausap doon sa agency na pinanggalingan mo. Nga pala, ako si Sheena. Hello po, Ma'am Sheena. Ako nga po pala si Celine. Nice to meet you. Ganda naman ang pangalan mo. Ay, thank you po, Ma'am. Ano ka ba? Sheena na lang. Huwag na yang ma'am. At tigilan mo na rin ang kakapo mo sa akin. Sige, Sheena. Antayin na lang natin si Papa ha. Nasa kwarto pa kasi nagbibihis. Pagpasensyahan mo na lang kasi daig pa nun yung babae kung magpalit ng damit. Maiba ako. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho bilang kasambahay? Mag-iisang dekada na rin po. Uy, totoo? Ang tagal na rin pala. Kaya nga ang totoo niyan wala namang problema dun sa huling pamilya na pinagsilbihan ko. Kaya lang nag-migrate sila sa ibang bansa. Kaya yun, kinailangan kong umalis. Ah. Uy pa, mabuti naman at natapos na rin kayo sa wakas. Akala ko hindi na kayo lalabas eh. Ito talaga, sobrang mainipin. Ay, nga pala, Celine yan si Papa Rodolfo ko. Siya ang magiging amo mo. At pa, siya si Celine. Siya yung kasambahay na pinadala ng agency. Kakadating niya lang. Ah, hello. Hello, sir. May maliit na kwarto dun sa dulo. Yun ang magiging kwarto mo ha? Sige po, thank you. Magpahinga ka na muna ngayon. Bukas ka na magsimula. Nakakahiya naman. Pwede naman ako magsimula ngayon. Wala namang problema sa akin yun kasi sanay naman po ako sa gawaing bahay. Nako, Celine, tama si Papa. Huwag ka nang tumanggi. Magpahinga ka na lang muna. Sige po, ma'am. Ay, ano ba yan? Di ba kakasabi ko lang sa'yo na wag mo na akong tawaging ma'am? At tigilan mo na rin yung kakapo mo sa akin. Kay Papa lang bagay yan eh. Uy, grabe ka sa akin. Para mo na rin sinasabi na matanda na ako. Bakit? Hindi po ba? Ikaw talagang bata ka. Gusto mo bang pabalikin ko na lang si Celine sa agency niya para sa'yo ko na lang ibilin yung paglilinis dun sa maduming cabinet? Ay nako, Celine. Masasanay ka na sa amin kasi ganito talaga kami mag-asara ng Papa ko. Nakakatuwa nga kayong tignan eh. O ayan, dapat ganyan lang. Wala nang po at ma'am, maliwanag. Sige, Sheena. Perfect, di ba? Parang barkada lang. Ay nako. Oh, ikaw na munang bahala dyan kay Celine ha? Papasok na muna ako sa kwarto. Sige pa. Halika, Celine. Bibigyan kita ng panandaliang house tour. Eto nga pala yung kusina. Pagpasensyahan mo na tong kusina ha kasi medyo marumi. Ikaw nang bahala dito bukas ha. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, pakikintabin ko tong kusina nyo. Ay, salamat naman. Alam mo ba, na hate ko talaga yung maglinis ng kusina. Mabuti na nga lang talaga at nandito ka na. Halika, may papakita pa ako sa'yo. Tapos, ito naman yung laundry area. Ayan, dyan ka maglalaba.
Maganda yung laundry area nyo ang laki. Bukas sa bukas sisimulan ko na rin ang paglalaba. Hulog ka talaga ng langit. Dito naman tayo. Tapos yan yung maliit namin na garden. Uy, pasuyo na lang ako sa mga halaman dyan ha. Karamihan dyan halos hindi pa nga nadidiligan kasi sobrang busy namin ni Papa. Ako na bahala dyan. Ay, oo nga pala, bago ko makalimutan. Pahingi ako ng number mo para makontak ka namin kung sakaling wala kami ni Papa dito sa bahay. Eto yung cellphone ko, pakisave na lang yung number mo dyan. Sige. 0926. Ayan, nasave ko na. Perfect! Ako na rin ang magbibigay kay Papa nitong number mo. Sige na, pumasok ka na dun sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Papadudod hang ako kay Celine na mga panahon na yon. Maayos niyang nagagawa lahat ng mga gawaing bahay mula sa paglilinis, pagluluto, paglalaba hanggang sa mga maliliit na bagay na minsan nakakalimutan na naming bigyan ng pansin. Wala akong masabi pagdating sa kalidad ng trabaho niya. Kasi talagang maayos at maasikaso siya. Hindi rin siya nagdadalawang isip tuwing may ipapagawa kami sa kanya. Kahit minsan ay sabay-sabay pa yon, kaya niya talagang pagsabay-sabayin nang hindi nagrereklamo. Siguro ay nakakatulong din na bata pa siya. Parang nasa late 20s pa lamang yung edad niya. Kaya may lakas pa at hindi siya kaagad napapagod. Isa pa sa mga pinaka na-appreciate ko kay Celine ay ang pagiging trustworthy niya. Sa tuwing wala kami ni Papa sa bahay, panatag ang loob namin. Walang nawawalang gamit at tuwing umuuwi kami ay maayos ang lahat. Malinis ang bahay, nakahain na ang pagkain at alam niya na kaagad ang gagawin kahit na hindi mo na siya utusan. Kaya kahit papaano ay gumagaan din ang buhay namin dahil sa tulong niya. Lumipas nga ang mga buwan at naging consistent naman ang performance ni Celine. Tahimik lamang siya, hindi madaldal pero kapag kinakausap mo, maayos naman siyang sumasagot at magaling din. Wala kaming naging issue sa kanya kaya siguro'y naging kampante rin kami sa presensya niya sa bahay. Pero isang araw, noong nagpaalam ako kay Papa na mag-overnight ako sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng group project. At habang naghahanda ako ng mga dadalhin kong gamit ay napansin ko na nawawala yung flash drive ko. Sobrang importante po noong flash drive na yon kasi doon nakalagay lahat ng mahalagang files ko para sa school. Kaya naman nagpanik na ako at hinalughog ko talaga ang bahay para lamang mahanap yung flash drive ko na yon, Papa Dudut. Asan na ba kasi yun? Nak, papasok ako ha. Oh, anong problema? Ba't di ka mapakali dyan? Yung flash drive ko po kasi nawawala eh. Ay, saan ko ba kasi nailagay yun? Huwag mo nang problemahin yun. Ibibili na lang kita ng bago. Hindi naman kasi yung flash drive yung pinoproblema ko eh. Yung pinoproblema ko, yung laman ng flash drive na yun. Grades ko sa school ang nakasalalay dito. Ikaw naman kasi. Alam mo naman pala na importante yun. Pero hindi mo pa rin iningatan. Nako pa, mamaya nyo na ako sermonan. Tulungan nyo na lang kaya ako. Celine, halika nga rito. Pambihira ka talagang bata ka. Bakit sir? Ano po yun? May napansin ka bang flash drive dito sa bahay? Ha? Flash drive, yung maliit na sinasaksak sa computer. Wala. Wala akong napapansin na ganyan dito sa bahay. Celine, tulungan mo na nga lang siya sa paghanap ng flash drive niya. Sige po, susubukan kong hanapin sa sala. Check mo kaya yung bag mo. Tapos na po, wala doon. Nakakainis naman eh. Kumalma ka nga. Hinga ng malalim. Baka mamaya nasa bulsa mo lang pala. Bulsa. Ay, alam ko na. Oh, bakit? Dala-dala ko nga pala yung flash drive na yun sa school nung isang araw. Nilagay ko yun sa bulsa ng pantalon na sinuot ko. Hala! Oh, ano na naman? Baka nalaban na ni Celine yung pantalon ko na yun. Kumalma ka.
puntahan mo na si Celine sa sala. Magtanong ka muna bago ka magwala. Celine! Sandali lang. Hindi ko pa rin nahahanap yung flash drive mo dito sa sala. Yung pantalon na sinuot ko nung isang araw, nalabhan mo na ba? Hindi pa. Ay, salamat. Saan mo nilagay yun? Nasa laundry area. Nakatambak kasama ng ibang mga maruruming damit. Bakit? Yung flash drive ko kasi pakiramdam ko nandun. Ay, check ko lang ha. Eto yung laundry basket. Asan na ba yun? Ayan! Ay, sa wakas nahanap din kita. Oh, ano? Nahanap mo na ba? Opo, nasa loob nga ng pantalon ko. Mabuti na lang talaga at hindi pa nalalabhan to ni Celine. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ilagay mo na ulit sa laundry basket yung mga pinagkakakalat mo dyan. Doon lang ako sa sala. Sabihin ko kay Celine na nahanap mo na yung flash drive mo. Sige, ako na po ang bahala rito. Ang baho ng mga damit ni Papa. Kadiri. Mga lalaki talaga, kahit kailan dugyot. Sandali lang. Ano to? Parang papel. Hala, may naiwan atang pera si Papa dito. Matingnan nga. Ha? Resibo ng motel to ah. Pa, Oh, anak. Naayos mo na ba yung mga damit na pinagkakakalat mo? mukhang kayo ang may kailangang ayusin. Celine, umalis ka na muna dito. Iwan mo muna kami ni Papa. Sige. May problema ba? Paano to? Bakit may resibo kayo ng motel ha? Ano? Saan mo naman nahanap yan? Nakita ko sa bulsa ng shorts nyo. Wala yan, nak. May isang beses kasi sa trabaho na napagod ako. Kaya napagpasyahan ko na mag-check-in muna sa motel. Siguraduhin nyo lang po na nagsasabi kayo ng totoo. Madalang na nga lang kayo mag-update kay Mama, tapos lolokohin nyo pa siya? Hindi po nagpapakahirap si Mama sa ibang bansa para lokohin nyo. Makapagsalita ka naman. Yung mama mo lang ba yung nagpapakahirap? Akala mo ba hindi ako nahihirapan sa pagtatrabaho? Oo, siguro nga. Mas malaki yung sahod ng mama mo kaysa sa sinasahod ko sa restaurant. Pero wag mo naman sana ako maliitin. Hindi po sa ganun yun. Yung sa akin lang naman ay sana hindi nyo pinagtataksilan si Mama. Wala akong ginagawang masama. Maniwala ka. Siguraduhin nyo lang po. Kasi hindi ko po kayo mapapatawad kapag nalaman ko na may ginagawa kayong kalokohan. Hindi na po ako natuloy sa bahay ng kaibigan ko noong araw na yon. Kasi hindi ko pa rin kayang mag-move on sa natuklasan ko na pumunta pala si Papa sa isang motel. Sobrang nakakapanlumo po talaga, Papa Dudut, at hindi ko maiwasang magduda. Kasi sino ba naman ang pumupunta ng motel para matulog lang? Matapos yung usapan namin ni Papa ay nagkaroon na ng ilangan sa pagitan namin ni Papa. May kailangan ako kay Papa kay Celine ko palaging pinadadaan at ganon din si Papa. Naawa talaga ako kay Celine noon kasi siya yung palaging naiipit sa gulo namin ni Papa. Nagtatrabaho lang naman siya na maayos tapos ngayon ay nadadamay pa siya sa ilangan namin ni Papa. Nagdalawang isip din po ako kung ikakwento ko kay Mama yung tungkol sa resibo ng motel. Kasi ayokong ma-stress si Mama at baka magkagulo pa kami. Kaya naman nanahimik na lamang ako. Pero totoo po, ang hirap magpanggap na okay lamang ako at minsan ay napapaisip ako kung tama ba ang ginagawa ko na hindi sabihin kay Mama yung tungkol sa natuklasan ko. Nang mga panahong yon ay tanging ginawa ko na lamang ay nag-focus sa pag-aaral para hindi ko na maisip ang lahat ng yon. At sa totoo lang ay nagtataka ako kung bakit may ilangan sa pagitan namin ni Papa. Pero isa lang ang alam ko, hindi ako magpapakumbaba para kausapin si Papa kasi siya naman tong nahuli ko na may resibo galing sa motel, hindi ba? Minsan kahit na nababahala ako sa lahat ng nalaman ko kahit papaano, ay inunawa ko pa rin si Papa kasi baka nga naman may magandang dahilan siya at nagpahinga lang talaga siya sa motel noong araw na yon. Napagtanto ko rin na baka masyado lamang ako naging mapanghusga sa lahat ng mga nangyari, Papa Dudut. Pero ano nga kaya ang totoong kwento ng resibo sa motel?
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nagkaroon kami ni Mama ng pagkakataon na mag-usap ng mas matagal, pasimple ko siyang tinanong tungkol sa mga pinag-aawayan nila ni Papa noong nandito pa si Mama sa Pilipinas. Kasi Papa Dudut, madalas ko silang marinig na nag-aaway ni Mama pero ni minsan ay hindi ko inalamang kadahilanan. Sabi ko kasi noon ay problema nila yon bilang mag-asawa at ayoko na sanang makialam pa. Pero ngayon, nawala na si Mama at kami na lamang ni Papa ang natira sa bahay, parang nararamdaman ko na may karapatan na akong malaman ang mga bagay-bagay. Kinuwento sa akin ni Mama na matagal na pala niyang may hinala siya na may ibang babae si Papa. Pero palagi raw itong tinatanggi ni Papa. At hindi na rin pinatagal ni Mama ang isyo kasi wala naman siyang pruweba na makakapagpatunay na nambababae nga si Papa. Noong sinabi niya yon, gustong gusto ko na sanang isumbong sa kanya yung nakita kong resibo ng motel. Pero pinili ko na lamang na manahimik. Ayoko magdulot pa ng mas malaking gulo sa pamilya namin. May mga kaibigan ako na lumaki sa broken family at nakikita ko kung gaano kalalim ang sakit at depression nila dahil hindi nagkakaayos ang mga nanay at tatay nila. At ayokong maranasan yon, kaya naman nag-decide akong hindi na lamang sabihin kay Mama ang tungkol sa natuklasan ko. Wala rin naman akong solid na pruweba para patunayan na may ginagawang kalokohan si Papa maliban doon sa resibo ng motel. Pero pagkatapos ng ilang araw, Papa Dudut, hindi ko po akalain na ang tadhana na pala mismo ang maghahanap ng paraan para malaman ko ang buong katotohanan. Isang gabi habang natutulog ako ay bigla akong nagising dahil nagutom ako. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina. Hindi rin kasi ako nakapaghapunan noong araw na yon dahil sa dami ng schoolwork ko. Pero ang hindi ko alam ay habang lumalabas na ako ng kwarto papunta sa kusina, tinutulungan na pala ako ng tadhana na matuklasan ang isang bagay na tuluyan ng sisira sa pamilya ko. May kiliti ako dyan, ano ba? Wala kang magagawa kasi paliligayain kita ngayong gabi. Teka lang, paano si Sheena? Huwag kang mag-alala. Tulog na yun. Napagod sa dami ng projects niya. Perfect! Akong bahala sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Walang niya kang babae ka? Sheena, tumigil ka! Walaan ka Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo kong gawing tanga pa. Dinig na dinig ko sa labas yung paglalandian nyo. Anak, magpapaliwanag ako. Sige, ngayon nyo itanggi na wala kayong ginagawang kabulastugan. Grabe, napakawalang iya nyo. Hindi nagpapakapagod si Mama sa ibang bansa para lang pagtaksilan nyo. Palagi mo na lang pinaparamdam sa akin na mas malaki yung naaambag ng mama mo sa pamamahay na to. Na mas may pakinabang yung mama mo kaysa sa akin. Hindi ko ginusto na mawala ng trabaho sa hotel. Akala mo ba madali sa akin tanggapin yung mas malaki pa yung naiaambag ng mama mo sa pamamahay na to kaysa sa akin? Isang malaking kahihiyan sa akin yon bilang ama mo. Hindi ko gusto yung pakiramdam na nakatunga nga lang ako kasi ayaw kitang bigyan ng oportunidad na iparamdam sa akin na inutil ako. Sandali lang, nakatunga nga. Akala ko ba may trabaho kayo sa restaurant? Wala yun. Nabigla lang ako sa sinabi ko. Utang na loob. Alam ko nagsisinungaling kayo. Ganyan na ganyan yung mukha nyo nung nalaman ko yung tungkol sa resibo ng motel. Rodolfo, sabihin mo na lang sa batang yan ang totoo. Manahimik ka, hindi kita kinakausap. Napakabastos mo talaga. Wala kang modo sa mga nakakatanda sa'yo. Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Ikaw pa tong may gana ngayon na magtapang-tapangan? Kung ano ang kinaganda ng pangalan mo, yun ang kinapangit ang ugali mo. Ahas ka! Sumusobra ka na! Tumigil na kayo! Oo na, inaamin ko na. Hindi pa ako nakakapaghanap ng bagong trabaho simula nung natanggal ako sa hotel. Ano pang tinatago niyo sa akin, ha? Matagal na kami magkakilala ng papa mo. Ano? Celine! Wala nang dahilan para itago natin sa kanyang katotohanan. Total, nagwawala na naman siya. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo para manahimik na siya.
Oo, katrabaho ko ang papa mo sa hotel noon. Ang totoo nga niyan, ideya ng papa mo ang lahat ng to. Siyang nakaisip na pagpanggapin akong katulong nyo. So ano, masaya ka na? Wala kayong kasing sama. Magsama kayo sa impyerno. Anak, sandali lang! Kukunin ko ng mga gamit ko at lalayas na ako sa bahay na to. Sasabihin ko na rin kay Mama lahat-lahat ng mga nalalaman ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sana wag nang makarating to sa mama mo, please. Hindi mo naman siguro gugustuhin na magkawatak-watak ang pamilya natin, di ba? Please lang, nakikiusap ako sa'yo bilang tatay mo. Tatay? Maraming lalaki ang pwedeng maging tatay. Pero hindi lahat ng lalaki ay may kakayahang magpakama. Nung nag-abroad si Mama, sinamantala mo yun para ipasok sa buhay natin yung kabit mo. At talagang pinagpanggap niyo pa siyang katulong natin. At malamang, pera din ni Mama ang ginagamit niyo para dyan sa kabit mo. Wala kayong kasing sama. Noong mga panahong akala ko, nagtatrabaho kayo. Nagpapakasarap lang pala kayo sa perang pinapadala ni Mama. Anak, makinig ka. Hihiwalayin ko na si Celine. Patawarin mo lang ako. Napakadami niyo pong pagkakataon na hiwalayan yung babaeng yun. Pero hindi niyo ginawa. Aalis na ako at wala na kayong magagawa para pigilan ako. Hindi deserve ni Mama ang isang walang kwentang lalaking tulad niyo. Sobra po akong nasaktan ng gabing yon. Kaya tinawagan ko na lamang yung kaklase ko at nakiusap kung pwedeng sa kanya muna ako makituloy. At sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. Pagdating ko sa bahay ng kaklase ko ay tinawagan ko kaagad si Mama at ikinuwento ko na sa kanya ang lahat ng mga nalaman ko. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalungkot si Mama noong time na yon. Hindi siya tumigil sa kakaiyak pero pinilit ko rin siyang kumbinsihin na wag nang balikan si Papa. Kasi naniniwala ako na once a cheater, always a cheater. Kung hindi ko pa nahuli si Papa at si Celine baka patuloy pa rin nila kaming niloloko. Grabe Papa Dudut. Napakatanga ko para hindi agad malaman na nasa bahay lang pala namin ang kabit ni Papa. At mas lalo lang po akong nagalit nang malaman kong may mga panahon na nanghihingi ng pera si Papa kay Mama. Galit ako kay Celine pero mas nagalit ako kay Papa kasi siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Si Papa ang kadahilanan kung bakit lumaki ng ganito ang gulo sa pamilya namin. Ang totoo niyan ay hanga ako kay Papa kasi nagawa niyang magpanggap na may trabaho siya. Pero yun pala, kung ano-anong alibay na ang binibigay niya kay Mama para makakuha siya ng pera. Kaya naman napagkasunduan na lang namin ni Mama na uupan na lamang ako ng apartment malapit sa school ko at siya na rin ang sasagot sa upa ko. Ipinangako rin ni Mama na kapag natapos na ang kontrata niya abroad, babalik siya sa Pilipinas at ibebenta niya ang bahay namin at habang nasa abroad pa siya ay pag-iipunan niya na lang daw muna yung pang-annulment nila ni Papa. Sinabi din ni Mama na siya na lamang ang haharap kay Papa at mas mabuti na rin daw na wala akong contact kay Papa. Lumipas nga ang mga buwan at naging mapayapa naman ang buhay ko sa bago kong apartment. Wala na akong balita kay Papa at si Mama na lang ang lagi kong kinakausap. Mabuti na lang talaga at hindi ako naligaw ng landas. At mas pinagsikapan ko palalo sa school para kahit papaano'y mapasaya ko naman si Mama. Karamihan po kasi ng mga naririnig ko kapag may problema sa pamilya ay madalas nagbibisyo o tumitigil sa pag-aaral ang mga batang apektado. Pero pinili ko pong magpakatatag at magpatuloy sa buhay dahil nandyan pa si Mama na umaasa na makapagtatapos ako sa pag-aaral. Sinabi ko rin sa sarili ko na kapag nakatapos ako ay gagawin ko ang lahat para matulungan si Mama para hindi na siya mapilitang magtrabaho. Naging mapayapa na po ang takbo ng buhay ko hanggang sa isang araw ay may dumalaw sa apartment ko.
Syempre naman, Ma. Ay nako, wag po kayong mag-alala. Pagbalik nyo dito sa Pilipinas, dito na kayo sa apartment titira, kasama ko. Ay, Ma, sandali lang ha. May tao yata sa labas. Tatawagan ko po kayo mamaya. Sige po. Bye, Ma. Love you. Sandali lang! Anong ginagawa nyo dito? Ba't punong-puno ng pasayang mukha nyo? Anak, Paano nyo nalaman yung address ko, ha? tinanong ko yung kaklase mo sa Facebook. Umalis na ho kayo bago ko tuluyang makalimutan na tatay ko kayo. Anak, matagal ko nang hiniwalayan si Celine. Kalimutan na natin lahat na nangyari. Please, miss na kita. Please naman anak, bigyan mo naman ako ng second chance. Yung second chance, para yun sa mga tao na nagkamali pa. Pero yung ginawa nyo sa amin ni Mama, hindi yun pagkakamali. Choice nyo yun. Sinadya nyo yun. Sinadya mong lokohin kami. Walang kapatawaran yung ginawa nyo sa akin at lalong-lalo na kay Mama. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Nahihirapan kayo? Pasensya na ha, pero mas nahirapan ako nung pinagtaksilan mo si Mama. Anak naman, hanggang kailan tayo magiging ganito? Hindi ko alam, pero ito lang ang alam ko. Yung sakit na dinulot nyo sa amin ni Mama, nararamdaman ko pa rin at nanunuot pa rin hanggang ngayon. Anak, I'm sorry. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi ako titigil hanggang sa mabuko ulit ang pamilya natin. Utang na loob pa? Palayain nyo na kami ni Mama. Hindi pa ba sapat yung hirap at sakit na dinanas namin sa inyo? At sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan ngayon? Pinagbayaran ko na ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Nakikita mo naman tong mukha ko ngayon, di ba? Sinugod at binubog ako nung asawa ni Celine. Grabe, saan kayo nakakakuha ng lakas ng loob para sisihin pa sa akin yan? Patong-patong na yung mga kasinungalingan ninyo. Matanong nga kita pa, alam mo pa ba kung ano ang totoo sa sarili nyo? Basta, gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa inyo ng mama mo. Alam nyo ba na hanggang ngayon may sama ng loob pa rin si Mama sa inyo? Mabuti na lang talaga at nalaman ko yung totoo. Kasi kung hindi, malamang hanggang ngayon pinaglalaroan nyo pa rin kami. Anak, kailangan ko kayo ng mama mo. At alam kong kailangan nyo rin ako. Lulud ako sa harapan mo kung kinakailangan para lang mapatawad nyo ako. Tumayo kayo pa. Huli na ang lahat para dyan. Ganun-ganun na lang ba yun? Itatapon mo na lang ang lahat ng pinagsamahan natin bilang isang pamilya? Kayo ang tumapon sa lahat ng yun. Huwag po kayong pa-victim kasi hindi po kayo ang biktima dito. Kami. Kami ni Mama ang biktima dito. Kami ni Mama ang biniktima nyo. Sige na po, umalis na kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Wala kang karapatan na tartuhin ako ng ganito. Papa mo pa rin ako. Papa ko lang kayo sa papel na pwede kong punitin kung kailan ko gusto. Alam kong may nagawa akong kasalanan. Pero sumusobra ka na sa pagsagot-sagot mo sa akin. Wala kang galang at respeto sa sarili mong ama. Buong buhay ko minahal at nirespeto ko kayo. Buong buhay ko hinangaan ko kayo. Pero hindi na kami magpapaloko sa inyo. Antayin nyo na lang ang tawag ni Mama. May balak siyang kausapin kayo tungkol sa annulment at pagbenta ng bahay natin. Annulment? Pagbenta ng bahay? Bakit kayo nagdidesisyon ng hindi ko alam, ha? Bakit pa? Nakapagdesisyon na rin naman kayo Napagdesisyonan nyo na rin na sirain yung pamilya natin nung nakipagrelasyon kayo kay Celine. Grabe, ang dami nyong ginawa para lang mapanindigan at maitago yung pagtataksil nyo. So ano? Mas gugustuhin mo ba na magkawatak-watak na lang tayo? Ganun ba yun? Parang ganun na nga. Mas gugustuhin ko na lang na magkaroon ng pamilyang watak-watak kesa sa magkaroon ng isang ama na taksil at manloloko. Babalik na ako sa loob at parang awa nyo na, umalis na ho kayo. Kung hindi tatawag na talaga ako ng pulis. Anak, buksan mo to. Patawarin mo na ako. Sisiguraduhin ko na itutuloy ni Mama yung annulment at pagbenta ng bahay natin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Parang awa mo na, buksan mo to. Umalis ka na pa. Kung kayo rin lang naman ang magiging papa ko, mas mabuti nang wala na akong ama. Simula sa araw na to, pinapalaya ka na namin ni Mama. Aaminin ko po na sobra akong nakonsensya sa mga sinabi at ginawa ko kay Papa ng araw na yon. Pero hindi nyo rin naman po ako masisisi kung nangibabaw ang galit at sakit ko. Kasi hindi madaling tanggapin ang ginawa ni Papa. Siguro may mga ibang tao na magsasabi na patawarin mo na.
kasi papa mo pa rin naman yan. Pero para sa akin ay hindi pwedeng gamitin na rason ang pagiging tatay o ama para pagtakpan ang isang kasalanan. Ang pagiging tatay ay hindi nangangahulugang may karapatan silang mag-iwan ng napakalalim na sugat. Hindi pagkakamali ang ginawa ni Papa kundi isang desisyon. Sinadya niyang pagpanggapin itong si Celine na maging kasambahay para lamang magkaroon sila ng quality time. Minsan nga naiisip ko na baka sinadya niya talaga na hindi linisin ang bahay para maisingit ang ideya na kumuha ng kasambahay. At ang totoo po niyan, hindi ko alam kung saan nagpupunta si Papa tuwing wala siya sa bahay. At ang totoo niyan ay wala na akong balak alamin yan kasi hanggang ngayon nanggigigil at nanggagalaiti pa rin ako tuwing naalala ko ang mga ginawa ni Papa at kung paano niya kaming pinagmukhang tanga at pinaikot ni Mama. Tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan ko kay Papa, blinako na po siya sa mga social media at pagkatapos ng araw na yon ay hindi na siya nagpakita o nagtry na makipag-communicate sa akin. Napaisip ako na ang dali niya namang sumuko kaya mas lalo ko na lamang nararamdaman na tama ang naging desisyon ko na tuluyan nang tanggalin si Papa sa buhay ko. Pero sa totoo lang, hindi ko pinagsisisihan yon kasi yon ang nagbigay sa akin ng peace of mind. Lumipas ang ilang taon at nakagraduate na rin po ako at sa wakas ay sobrang saya ko kasi nakabalik na si Mama sa Pilipinas. At nakahabol pa siya sa graduation ko. At doon ko na rin pinatuloy si Mama sa apartment na inuupahan namin. At pagkatapos ng ilang araw ay nakipag-ugnayan na si Mama kay Papa. And eventually ay pumayag na rin si Papa na ituloy yung annulment at pagbenta ng bahay kasi may iba pa palang babae si Papa. At may anak na rin sila. Sobrang babaero ni Papa. At mas lalo niyang pinatunayan na hindi siya karapat-dapat na maging parte ng buhay namin. Kinalaunan ay nag-grant ang annulment at naibenta na rin po ang dati naming bahay. At ginamit namin ni Mama ang pinagbentahan ng bahay para bumili ng maliit na kondo. At hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin namin ang kondo na binili namin. At ang huling narinig ko ay nalulong na daw si Papa sa pagsusugal at iba pang bisyo. At naubos yung share niya sa pinagbentahan ng bahay. Ang sabi pa nga sa akin ni Mama na nag-message daw si Papa sa kanya at humihingi ng pera. Pero blinak siya ni Mama. At hindi na rin namin sinabi sa kanya ang address ng kondo na nabili namin. Tuluyan na talaga namin siyang binura sa buhay namin. Papa Dudut, alam ko na hindi masaya ang ending ng kwento ng buhay ko pero masasabi ko na at least nakalaya na kami sa buhay na puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo ang parte ng buhay ko na puno ng sakit. Salamat po and more power po sa Barangay LS. And God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.